Butler, ang almusal. Sorry, Miss Linda. Lahat ng mga staff pinag-day off. Biglaan naman. Lahat, hindi ba kumain ng almusal? Pumunta po silang lahat para dalawin si Miss Nancy sa ospital. Kaya naman, So, ginugutom nila ako. sabi ni Master Joseph, para matuto ka raw. Di ba mayaman ang pamilya ng Luis? Bakit ang babaw nila? Pag di ako nag-almusal, di tama ang nutrisyon ko. Pag di tama ang nutrisyon, bababa ang study efficiency ko. At pag mababa siya, maaapektuhan ang lahat ng grades ko. At pag naapektuhan ng grades ko, naku, guguho ang mundo ko. Naiintindihan mo? Gets mo? Gets mo ba? Ay, hindi naman. Iyaan mo na, di mo kasalanan. Ako nang bahala. Ay. Ay. May tumira na ba dito dati? Ang yaman nila pero ang kuripot. Ba't walang kahit na ano dito? Dahil walang pagkain, ang kalooban ko na lang ang palalakasin ko. Wala ka na namang sundo? Sabay ka na. Ang bango naman dito. Gusto mo ba? Ay, hindi ko talaga kayang tumanggi. Ang sarap. Kung gusto mo, iyon na yan. Pero, ba't gutom na gutom ka? Ang peti kasi ng mga Luis. Nasaktan si Nancy kaya hindi ako pinakain. Sa totoo lang, wala akong kinalaman sa insidente. Hindi ko nga siya tinulak. Nagpanggap siya, nahulog siya. At saka... ay, wag na, hindi mo naman magigets. Fine, kung hindi ko gets. Ako na ang magdadala ng almusal mo. Sa hapunan, punta ka lang sa bahay. Sobrang init ba at walang lilim dyan sa inyo? May solusyon ako dyan at mabibili nyo lang siya ng lowest price sa Lazada. Sobrang tibay nito kasi kahit ulan pwede kang protektahan kasi waterproof na din. Punta ka lang sa bahay. Si Ethan Miller, tagapagmana ng mga Miller, na crush ni Nancy, na gustong maging manugang ng tatay niya. Gaya nga nasabi nila, siya siguro ang bidang lalaki sa kinababaliwang drama na to. Pag naling ka sa kanya, siguradong malaking gulo. Hindi. Focus muna tayo sa exam ko. Teka lang, wala ka naman sigurong gusto sa akin. Sana wag mo ako masamain. Ethan, high school pa lang tayo. Studies ang priority natin. Dapat mag-aral tayo. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Seryoso kaya ako dito, no? Kasi nga, pag nagjowa ng maaga, bababa ang grades natin. Wala nang Luminaria University. Ay, hindi ko kayang isipin. Kung hindi mo alam, sa Luminaria University na ako nag-aaral. Magpo-focus pa ba ako sa pag-aaral? Oh, hindi ka na pala high school, no? Akala ko kasi, Parents ko kasi nagustuhan ka. Kaya sabi bantayan daw kita. Kaya pala. Salamat, Papa, Mama. Salamat sa parents mo. So, akala mo pala gusto kita? Hindi. Prosperity, democracy, civility, harmony, freedom, equality. Ang dami ko kasing nakaing bands kaya nahilo ko. Nahilo? Diyos ko, ba't ba syunga-syunga ako ngayon? Ano ba naman itong mga pinagsasasabi ko dito? Nahawa na yata ako ng novel syndrome dun sa pamilya ng Luis. Nakakahiya! Kunyari nag-aaral ako. Nag-aaral. Sis, nakakabaliw siguro dito. Tagal mo na. Kayong lahat naman ng kasama ko dito araw-araw. Kung may nababaliw, di ba ikaw yun, Kuya Joseph? Oh, di pa natin nasa-celebrate. Ang galing ni Nancy sa exams. Sakto! Paglabas niya, magse-celebrate tayong lahat. Thank you, Mama. Thank you, Charles. Okay, imbitahin din ang mga Millers para mas masaya. Ha? Kasalanan ni Linda to. Di sana nagkaganito si Nancy. Tama na, Kuya Joseph. Okay na ako. Patawarin mo na siya. Oh, si Linda ba yun? Sinong kasama niya? Si Linda ba yun?
Si Linda. Bakit sila magkasama ni Ethan? Itong bruhang si Linda. Ang kapal niya para agawin si Ethan. Hindi. Sa akin lang siya. Pagtapos ko mag-aral, siya ang pakakasalan ko. Hi, Ethan. Kumusta? Ilang araw na akong... Sige, Bye-bye. Anak, andyan ka na. hi ma. May party daw ang mga Louis sa kabila para sa anak nila. Iniimbita nila lahat tayo. Ayokong pumunta. Bakit? Sabihin mo, natakot ka na ba kasi kinukulit ka nung anak nilang babae dati? Napagtripan yung anak nyo ng baliw na babae. Ayos ba yun? Sobra ka. Pero iho, balita ko. Very talented daw talaga yung biological na anak nila. Nung pumunta ako sa school, naka 700 points daw sa exam yung bata. Ibang klaseng bata yon. Baka yung party para siguro i-celebrate siya. Pupunta na ako. Sige. Akala ko ba ayaw mong pumunta kanina? Ano? Sigurado ka na? Alam mo, pansin ko ang dalas ng pag-uwi ni Ethan. Akala ko nung una kasi namimiss niya tayo. Yun pala, madalas inaatid yung dalaga sa kapitbahay. Yun ang tunay na rason. Hindi pala tayo. Totoo ba yun, anak? Ikaw tsaka yung dalaga ng mga Louis? Akala ko pupunta kayo sa party. Magbibihis lang ako. Philip, come in. Tara, upo kayo, upo. Hi, Ethan. Dito ka na umupo sa tabi ko. Gusto ko yung pagkain doon. Ngayon, pinagdiriwang natin ang pagpasa ni Nancy sa admission exam. Nancy, dapat sa uling yugto mo na to, mas lalo kang magsikap. Okay, Papa. Linda, kahit di kagandahan ng score mo, okay lang. Pero dapat tularan mo na ang kapatid mo ngayon. Dun sa huling physics problem, paano kaya naging 30 joules yung sagot sa hit produce? Mali kaya yung answer key? Pag nangyaring pumasa si Nancy sa Luminara, sana si Ethan ang magbantay. Hindi po pwede. Kung pumasa man siya, paano ko siya babantayan? Hindi kami magka-department. Pasensya na po kayo. Ikaw talagang bata ka. Sige, cheers. Sige. Ethan, hindi ka na namin naabalahin. Padiskarte na si Nancy. Kwentuhan mo lang siya tungkol sa school. Bigyan mo lang ng konting tips. Mabilis ang pace sa Luminara. Sobrang busy si Ethan. Kung may kailangan si Nancy, pwede niya kaming lapitan. Tama siya, Robert. Pagdating sa mga bata, labas na tayo doon. Oo nga. Sige, kaya na tayo. Ganito ba kahirap para makapasok sa top school? Kailangan pumasa sa sariling sikap. Hindi dahil sa building donation at hindi madaling makaalis. At para magka-info sa isang school, dapat magtanong sa anak mayaman. Sorry po. Nananadya tong babaeng to. Talagang papahayain pa ako sa harapan ni Ethan. Linda! Paiyak na, natatawa ka pa? Ang sama mo. Ang baba mo lang sa exams, aasarin mo pa si Nancy? Hindi ko naman siya inaasar. Inaasar mo. Halata namang naiinggit ka sa kanya. Linda, mag-sorry ka. Linda, mag-sorry ka na. Mula ngayon, mag-focus ka na lang sa tama. Magpatulong ka kay Nancy at mag-aral. Magpapatulong ako sa kanya? Di sira ng pag-aaral ko. Huwag kang ang ganyan. Alam mo ang galing mo. Mr. Lewis, sa pagkakaalam ko, mataas ang grades ni Linda. Ethan, mataas ang grades ni Linda? Naloko ka ba niya? Bale, sir, alam niyo ba nakuha niyang score? Ilan nga ba? Mga 3 or 400 siguro. Kung titingnan pinanggalingan niya, aasa ka pa. Kainis. Hamakin mo na ako. Huwag mo lang hamakin ang probinsya ng Brookshire. Hindi kami basta-basta. Wala lang kaming top universities. O ano yan? Yung binti ko. Ano
Ano na naman bang pinagagagawa mo dyan? Binigo kita, probinsya ko, Brookshire. Linda, sabihin mo sa amin, ano ba talaga ang score na nakuha mo? Gusto niyo talagang malaman? Nakakuha ako na 7. Oh, tumatawag yung school director ni Nancy. Nakakuha ako ng score na... Ganyan kagaling yan si Nancy. Yung teacher niya mismo ang tumatawag sa amin. Hello! Naririnig niyo ba ako? Kumakain tayo. Pwedeng sa labas mo sagutin? Ay naku, ano ka ba naman? Ang tagalan nating kapitbahay mga Miller. Okay lang naman yan. Tama ba ako, Philip? Oo, tama. Hello! Naririnig niyo ba ako? Mr. Lewis, ang bait niyo talaga. At dahil celebration to ngayon ni Nancy, Phil... Yung bata. Sir, kung may nagawa siyang hindi maganda, sabihin niyo lang sa akin. Akong bahala. Bakit po? Hindi ba kayo close sa bata? Kasi, malayong kamag-anak siya. Kaya, hindi lumaki sa pamilya namin. Grabe kung pag-usapan siya ng mga Lewis. Pero wala lang sa kanya lahat. Wala po ba kayong alam sa sitwasyon nung bata? Nung nag-register si Linda, sabi ni Nancy poor academic performance at behavior siya. Pero ang nakuhang score ni Linda ay 719. Highest scorer. Hindi sana mababa ang score ni Nancy kung parehong education level ni Linda. Kung may star student lang ako tulad niya, promoted na ako to vice principal. Baka pwede siyang palipatin sa klase ko. Nakakahiya. Paano nangyari yun? Si Nancy dapat disiplinahin niyo. Kung hindi niya siniraan si Linda, vice principal na sana ako. Wala na. Sira lahat. Nag-invest ako sa 3 anak ko. Ginastusan para lang gumanda ang koneksyon sa tax bureau. Nasayang lahat. Ayaw namin makaabala sa usapang pamilya. Mauna na kami, ha? Ma, hindi pa tayo tapos kumain. Linda, halika rito. Kumakain pa ako. Sabihin niyo na lang ngayon. Sobrang imposible. 719? Nandaya ka siguro, no? Sabihin niyo na sa akin lahat. Pero yun talaga score ko. Ikaw, kahit aralin mo lahat ng libro, kakayanin mo ba yon? Opo, hindi ba hindi mo afford magpa-tutor? Di ka makapag-aral dahil sa trabaho? Oo, kaya pinilit ko talaga mag-aral maigi. Magpaturo sa teachers. Wala talaga akong sinayang na oras. Sorry, Linda. Ang galing-galing mo pala. Ginagaya ko lang yung iba. Kaya kumpara sa iba, wala talaga akong sinabi. Sorry na talaga. Aray! Mukha ako! Kuya Joseph! Debut ko na! Mukha ako! Paano na? Tanungin mo yung kapatid mo. Di ba siya yung may pakananang lahat? Kuya Joseph, sorry! Kasalanan ko to! Hindi, okay lang. Tama. Hindi mo kasalanan. Kasalanan mo. Ano namang kinalaman ko sa nangyari sa'yo, ha? Hindi mo tinago score mo at pinalabas mong bagsak ka. Hindi magkakagulo ng ganito. Okay ka lang ba talaga? Sure ka bang walang on-off dyan sa loob mo? Tao ka ba?
Kuya Joseph, sorry talaga. Kasalanan ko kung bakit nasugatan ang mukha mo. Nancy, tama na nga yan. Hindi mo kasalanan. Hindi, kasalanan ko lahat to. Nancy! Tumigil ka na nga! I'm sorry. I'm sorry. Sorry, Kuya Joseph. Pag yung college entrance exam, may essay na Introduce a Good Drama to a Foreign Friend, sigurado ako maganda ang entry ko. Yung ampon, binubuli yung tunay na anak. Hinamon pa tayo ng basag na bote. Kung may kakampihan man ako, sigurado ako si Linda na yon. At hindi ko susuportahan yung mapagpanggap na tulad mo. Ethan, tama na. Huwag ka nang dumagdag. Kuya, sorry talaga. Anak, kapit lang. Grabe sugat niya. Charles, pagamot mo siya. Kasama ako. Kasama ako. Linda, sorry. Ngayon ko lang napansin. Napabayaan kita. Well, tunay kitang anak. Pero, nabigo kita. Okay lang, di ko kailangan ng apology. Pati na rin pagmamahal. Okay ako mag-isa, mas nakakapag-aral ako. Sige, Linda. Grabe ang galing mo. Taas na nakuha mong score. 719. Anak nga talaga kita. Paano ako? Di ba sabi niya? Sabi niya anak niya rin daw ako. Linda, anong masasabi mo sa mga Miller? Lalo na si Ethan. Alam mo bang bagay kayong dalawa? Alam mo ba yung sinasabi mo? Senior high school lang ako, tapos nirereto mo na ako. Hindi. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Hindi ngayon. Sa future. Sa future, baka gusto mo siyang kilalaning maigi. Yung mga Miller, okay sila. Dahil kay Linda Walker. Dahil lang sa kanya, hindi na ako mahal ni Papa ngayon. Pati si Ethan. Galit na galit siguro siya sa akin. May kailangan ka pa ba? Kung wala na, mag-aaral na ako. Linda, pwede kitang tulungan lumipat sa advanced class. Yung mga teachers Hindi. Hindi ko akalain ganito tong mamang to. Akalain mo, gusto niya pa akong gamitin para maging tulay sa school director? Grabe, hindi ako Virgin Mary ng Notre Dame. Oras na para malaman nila kung ano ang kahinaan. Linda, dahil mataas ang grades mo, anong gusto mong regalo? Ibibigay ko yan sa'yo. Dorm. Gusto ko ng dorm. Di okay mag-aral dito. Daming istorbo. Diyos ko, ano ba yung sinasabi mo? Anong problema sa bahay natin? Wala mag-aalaga sa'yo doon, tsaka... Oo siya. Pero every week, dapat umuwi ka. Huwag mong kalimutan, isa kang Luis. Dugot laman kita. Hindi ako kulang sa love. Di naman mabubura agad ng lambing yung galit ko. Asa ka pa. Ay, sino yan? Pasok lang, bukas yan. O, bakit? Huwag mong lock pinto mo. Kakausapin ko si Nancy. Babalik ako. O, sige. Kausapin si Nancy. Konting salita lang sa kanya ng taong yun. Kontrolado na naman siya. Kunwari pa siya. Miss Walker! Miss Walker, sandali po. Si ang Master Joseph, kakausapin ka. Takot na takot si Miss Nancy, kaya sinamahan niya muna. Grabe naman, hindi pa sila napapagod. Punta na ako sa school, doon ako sa dorm. Alis na ako. Miss Walker, wala kang kapase-pasensya. Nangako ka kay Young Master, tapos ngayon, aatras ka. Tsaka, pag may makakita sa'yo sa pag-alis mo, anong iisipin nila?
Ay, napakagulo ng mundong to. Ang gulo ng pamilya ng Louis. Diyos ko, akala ko pa naman matalino tong butler na to. Gaya ng ugali mo kasi ayaw mo namang magtrabaho, di ba? Miss Walker, wag ako. Protektado ko ang mga Louis. Pag umalis ka, iinsultuhin nila ang pamilya. Ay, wala pang exam. Kinakaya ko ang mga Louis, pero ikaw? Tingin mo kaya mo akong mandohan? Kung ayaw mo trabaho mo, madaming tao magkukumahog kumita ng 30,000. Linda, Madam, Yung Linda, butler kasi. anong problema? Kinuli ka ba niya? Kasi, sabi ng butler, sobrang close daw talaga sila ni Joseph at Nancy. Mamamatay na lang daw ako sa inggit sa kanila. Tapos wala daw nagmamahal sa akin. Pa-victim ba ka mo? Tama, kaya ko rin. Sinong nagbigay sa'yo ng karapatang alipustahin ang anak ko? Madam, hindi ko. Siguro, kaya nagkaganon si Nancy dahil sa'yo. Mag-impake ka na. Lumayas ka! Madam. Layas! Pagkatapos na nangyari kahapon, sobrang nag-guilty talaga siguro si Mrs. Lewis. Di samantalahin ko na lang. Madam, may mga kaibigan ako. Tulad ko, baka pwede silang magtrabaho dito. Magaling naman sila. Mga kasama kong mangolekta ng bote. Kasalanan ko to lahat. Papuntahin mo sila. Okay na bang 50,000? Aayusin kong lahat. Thank you. Pupunta na ako sa school para mag-register sa dorm. Okay. Hi guys, ako pala si Linda. Linda Walker! Linda Walker? Si Linda Walker nga! Halika! Tuloy. Upo ka. Upo. Thank you. Di ko akalaing roomies tayo. Napakapalad ng munting kwarto namin dahil sa pagdating mo, Linda. Genius! Ang galing-galing mo talaga! Sobra! Ako rin. Tanong ko lang, paano ka naka 700 sa exam? Kasi kahit anong aral gawin ko, hindi ako nakataas sa 620. Gusto niyo mag-improve? Oo. Good. Basta simula ngayon, sundan ang pace ko. Aral lang. Okay. Talaga mag-aaral kami. Gising! Gising na! Anong oras na? 5:01 a.m. na, kaya bangon na. Tara, mag-aral na tayo. 5 a.m.? Bangon na dyan! Shocking! I thought this was just an ice tray, but it's also a water bottle. The ice cubes pop out. Na tayo. 5 a.m.? Bangon na dyan! Gising! Gising! Bawal matulog hanggat hindi pa tapos. Ang babata niyo, ang takaw niya sa tulog. Oh. San lakad niyo? Weekend na bukas. Chance na para i-push ang sarili natin. Kaya mag-practice test tayo, okay? Bossing, 2 linggo na kaming hindi nakakauwi sa mga bahay namin. Ngayon, gets ko na. Kaya deserve mo maka 700. Di ko talaga kaya. Linda, hindi ka uuwi? Hindi, no? Sige. Since may plano kayong lahat ngayon, di ko na kayo pipigilan. Sige na. Basta ako, hindi ako titigil mag-aral. Bye-bye! Go! Hello, Linda. Kailan ka uuwi? Miss ka na namin. Hello, Linda. Kailan ka ba uuwi? Miss ka na naming lahat. Nako, grabe kasi yung load ko ngayon. Wala akong time. Pero si Nancy nakakauwi araw-araw. Kung iisipin niyo po, ano bang score niya? Ano yung sa akin? Linda, gusto namin ni Papa na makauwi ka. Miss ka na namin. Ginigilt trip mo pa ako, ha? Hindi ako papabudol. I miss you too. Pero ang hirap mag-maintain ng grades ko. Busy ako mag-aral. Wala akong oras. Pag nag-aaral, kailangan mo pa rin magpahinga. Hindi mo nagigets. Uuwi ako pagkaya. Linda, Linda, pamilya ka. Uuwi ka ng weekends dito. Hindi porket mataas ang grades mo, susuwayin mo na kami. Math vectors are... Linda!
Diyos ko, natatrack nila ako sa school. Ngayon kailangan ko pang isakripisyo ang study time ko para sa kanila. Linda! Linda, tignan mo. Ganito ba talaga buhay mo dito sa school? May chef tayo. Ba't di ka na lang umuwi? May chef nga sa bahay, wala namang kayong dalang pagkain para sa akin. Oo, Linda. Uwi na tayo. Ay, hindi ako uuwi. Linggo ngayon. May pasok bukas. Di na kailangan to. Ayoko umuwi. Tama na. Uuwi ka ngayon. Uuwi ka lang naman sa bahay para kumain. Naku, delikado. Malay ko ba kung may ginawa kayong trap sa akin? Thank you na lang. Yung pagkain pang mayaman doon, hindi ako sanay. Hirap din kasi ang katawan ko pag busog. Dito nga, solved na ako eh. Ba't ka ganyan? Sa grades mo, makakapasok ka sa top school. Ba't hindi mo gamitin yung oras na to para umuwi at kilalanin yung anak ng mga Miller? Oh, so yun pala ang plano nila. Linda, ibig ko lang sabihin... Ano? Patapos na ako sa senior year ko tapos gusto mo ako mag-drop para lang sa date? Dahil ba mayamang pamilya sila? Iaalay mo lang ako basta-basta? Ibebenta mo yung ano? Hindi yun ganon. Huwag kang maingay. Di pala yun ang sinasabi mo. Di babalik na ako sa pag-aaral? Ay, Linda. Alam kong galit na galit ka sa amin. Pero pag sumama ka pa uwi, kahit anong gusto mo, papayag kami ni Papa. Hindi na. Gusto ko mag-aral dito para sa entrance exam ko. Linda, sumusobra ka na talaga. Hindi ka masusunod sa mga gusto mo. Pamilya tayo. Pag tinanggihan mo ang mga ipapatapon kita agad dun sa Brookshire Province. Sa edad mo, bihira yun. Kung babalik ako sa Brookshire para mag-exam, hindi na nakadepende sa iyo yung desisyon. Hindi ikaw ang masusunod. Anong sinasabi mo? Ano? Gusto mo akong mag-drop out at ibalik sa Brookshire para mag-exam? Hindi. Hindi siya pwedeng lumipat. Hindi siya pwedeng lumipat ng school. Siya lang ang potensyal na top scholar na kayang maka 700. Hindi siya pwedeng kunin. Ikaw pala, Director. Hindi ganon. Nagkalituhan lang. Oo, Director. Gusto lang kasi namin makauwi itong anak namin. Ba't ba uuwi? Di kaya may plano kayong ibalik ako sa probinsya? Sasabihin ko lang, hanggat andito ako, huwag niyong planuhin kunin si Linda dito. Ano lang kasi... Okay lang, Director. Kahit mawala ako maghapon para mag-aral, hindi yun magiging problema sa akin. Hindi talaga. Hindi rin po ako panghihinaan ng loob dahil dito. At hindi ko hayaang mawala yung pag-asa kong maging scholar. Anong klaseng magulang kayo? Hinahadlangan yung anak niyong mag-aral na mabuti. Pag bumaba ang grades ni Linda dahil dito, makikita ng pamilya niyo. Taga-tax bureau uncle ko. Alam niyo yon, di ba? Oo naman. Siguradong hindi namin siya guguluhin. Nasayang na kalahating araw niya. Dapat ngayon, nakatapos na siya ng exam. Plastic mo naman. Kung may paki kayo, wala kayong dala sa kanya. Tara na. O Linda, mag-focus ka lang na mabuti at mag-aral. Pag may problema, puntahan mo lang ako. O sige na. Pag talagang malakas ka, sure na babakapan ka ng universe. Hindi ko na kailangan ng kaplastika ni Mr. at Mrs. Lewis. You're pregnant? We're having a child? We had a child. Hindi ko na kailangan ng kaplastika ni Mr. at Mrs. Lewis. Hindi ko akalain sa edad na yun, Linda. Napakatuso niya. Honey, anong sinasabi mo? Pag mag-top scholar nga siya, sentro siya ng atensyon sa capital city. Pag malaman ng publiko hindi na siya umuwi sa atin, mapapahiya tayo. At gagamitin yun ng mga kalaban natin. Maapektuhan ang stock price natin na maaari natin ikapagsakat ikalugmok. Pag mangyari yun, mananugot tayo sa headquarters. Ganun pala kabigat. Ayaw niyang bumalik. Anong magagawa natin? Si Director, pinoprotektahan pa siya. Pa, Ma, andyan na kayo? Nancy, meron akong hihinging pabor. Ano po yun? Well, maghanda ka ng healthy meal. May pasok na bukas. Nancy, ikaw mismo ang magde-deliver ng kay Linda. Ano?
Nancy, bukas, aabot mo yun kay Linda sa harapan ng mga kaklase niya. Magkasundo kayo. Iparamdam mo na iisang pamilya tayo. Sige. Ang sabi dito. Hinanda sa'yo ni Mama. Ubusin mo lahat yan. Tandaan mo yung kabutihan ko sa'yo. Kasi, ibabalik mo rin yun. Nancy, bagong style na naman ba ito ng pambubuli mo? Sandali, ano bang section mo? Anong karapatan mong ibully ang genius namin? Hindi ko matatanggap yan. Isoli mo na. Ginawa ko na ang part ko. Bigayan ng parents ko sa'yo. Kunin mo. Ang bait ng pamilya ko sa'yo, ha? Dahil hindi nila ako mapauwi, pinadala nila si Nancy para lambingin at suyuin ako. Sayang, imbis na bumuti, lalo pang gumulo. Bakit ka natatawa dyan? Ikaw kaya yung nakakatawa? Mabait pamilya mo? Hindi ko maalala kahit kailan na yung pamilya mo naging mabait dito kay Linda. Linda, tandaan mong pinahiya mo ako. Balang araw, sisiguraduhin kong pagbabayaran mo to. Ha? Ano yon? Prinsesa ng pamilya namin tong si Nancy. Bakit mo siya pinahiya? Bukas, dapat dalan mo siya ng pagkain dun sa classroom niya. Pakita mong close kayo. Mukha bang ganun kaming ka-close dalawa? Ninakaw niya identity ko. Niyayabang niya palagi sa akin. Ba't ako sisip-sip sa kanya? At ikaw, nagpa-botox ka ba dyan sa utak mo? Ba't mo inisip na susunod ako sa'yo? Linda! Ikaw! Hindi ako tinuturing pamilya ni Joseph. Siguro mas okay na di ako umuwi. Linda, huwag mong dibdibin ang sinasabi niya. Alipay payment received 20,000.